Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Sa mundong ito, napakadaling sumuko kapag ang puso ay labis ng nasasaktan at nadidismaya ng paulit-ulit. Ang pag-alis at pagganti ang madalas na unang reaksyon ng tao kapag ang tiwala ay tuluyan ng nadurog ng sarili nilang mahal sa buhay. Ngunit masigit na katapangan ang kinakailangan upang manatili, magpatawad at muling buuin ang isang pira-pirasong tahanan kahit na ang sarili mong damdamin ang labis na nasusugatan sa bawat hakbang. Isang malalim at makabagbag damdaming kwento ng sakripisyo, pag-ibig at muling pagbangon ang ating pagsasaluhan ngayon na magpapakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang puro tamis, kundi isang masakit na pagpili para sa pamilya. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Rosel. Isang mapayapa at simpleng buhay ang aking pinapangarap noon pa man habang ako ay lumalaki sa magandang lungsod ng Vigan, Ilocos Sur. Dito ko nakilala si Samuel, isang gwapong inhinyero na nagmula naman sa maunlad na probinsya ng Pangasinan na sa unang tingin pa lamang ay binihag na ang aking puso. Ang aming pag-iibigan ay mabilis na lumalim hanggang sa kami ay magpasya na magpakasal at magtayo ng sarili naming pamilya. Biniyayaan kami ng isang napakatalinong anak na lalaki na pinangalanan naming Timothy, na siyang naging sentro at nag-iisang liwanag ng aming bawat araw. Ang aking matalik na kaibigan na si Queenie ang saksi sa aming masayang pagsasama. Ngunit ang aking tahimik na mundo ay unti-unting niyanig nang mapansin ko ang unti-unting pagbabago sa ikinikilos at pakikitungo ng aking asawa sa akin. Naging madalas ang kanyang pag-alis patungo sa malalayong proyekto sa Cebu at Davao na nagiiwan sa amin ng aking anak ng ilang linggo. Ang dating mainit at mapagmahal na yakap ni Samuel ay napalitan ng malamig na pakikitungo at mga pilit na ngiti tuwing siya ay uuwi sa bahay. Sinubukan kong intindihin ang kanyang matinding pagod sa trabaho, ngunit ang aking kutob bilang isang asawa ay hindi nagpatulog sa akin sa gabi. Pakiramdam ko ay may malaking pader na humaharang sa aming dalawa. Ang aking hinala ay unti-unting nagkaroon ng malinaw na mukha ng isang gabi habang si Samuel ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod. Nakita kong umilaw ang kanyang telepono at may sunod-sunod na mensaheng pumasok mula sa isang hindi kilalang numero na nakalagay ay pangalang Patricia. Ang mga salitang nakasulat doon ay naglalaman ng labis na pananabik at mga salitang para lamang sa magkasintahan na nagdulot ng matinding saksak sa aking puso. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking buong katawan habang binabasa ko ang bawat detalye ng kanilang palihim na pagkikita sa isang sikat na hotel sa lungsod ng Iloilo. Hindi ko na kayang sarilinin ang mabigat na pasanin, kaya minabuti kong kausapin ang aking biyenan na si Aling Remedios tungkol sa aking mga natuklasan. Umasa ako na makakakuha ako ng kakampi at payo mula sa kanya, ngunit laking gulat ko nang sabihin niyang dapat ko na lamang itong tiisin. Ayon sa kanya, natural lamang sa mga lalaki ang matukso paminsan-minsan at ang mahalaga ay bumabalik pa rin si Samuel sa aming tahanan. Ang kanyang mga salita ay tila asin na ibinuhos sa aking sariwang sugat, na nagparamdam sa akin na ako ay nag-iisa sa labanang ito. Dahil sa matinding kalituhan at sakit, nagpasya akong maglakbay patungo sa Tacloban upang bisitahin ang aking pinsan na si Ulysses na matagal ko nang hindi nakikita. Doon ay ibinuhos ko ang aking mga luha at ang galit na nagpapasikip sa aking dibdib habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Pinayuhan ako ni Ulysses na harapin si Samuel at huwag hayaang tuluyang masira ang aking buong pagkatao dahil sa lihim na relasyon na iyon.
Ang bawat salita ng aking pinsan ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang bumalik sa aming bahay at tapusin ang aking pagtatago. Pagbalik ko sa aming tahanan, hinarap ko si Samuel habang hawak ko ang kanyang telepono na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nagulat siya at hindi agad nakapagsalita, habang ang kanyang mukha ay dumaan sa matinding gulat, hiya at takot sa aking naging reaksyon. Umamin siya na si Patricia ay kanyang nakasama sa isang proyekto sa Cagayan de Oro at doon nagsimula ang kanilang bawal na pag-iibigan. Ang bawat salita ng kanyang pag-amin ay tila patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa aking puso na nag-iwan ng malalim na sugat. Ang aming komprontasyon ay nauwi sa isang mainit at emosyonal na sagutan kung saan lumabas ang lahat ng aming mga hinanakit sa nakalipas na mga taon. Humingi ng tawad si Samuel habang nakaluhod sa aking harapan, umiiyak at nagmamakaawa na huwag ko siyang iiwan at huwag kong wawasakin ang aming pamilya. Ngunit ang aking galit ay napakatindi at ang kagustuhang gumanti sa pamamagitan ng pag-alis kasama ang aming anak ay pumasok sa aking isipan. Ang wild na galit na aking naramdaman ng gabing iyon ay nagtulak sa akin na mag-impake ng aking mga gamit. Habang hawak ko ang aking maleta, nakita ko si Timothy na nakatayo sa may pintuan ng kanyang kwarto, umiiyak at takot na takot sa aming kaguluhan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang paboritong laruan habang nagtatanong kung aalis ba kami at iiwan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tuluyang nadurog hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal ko sa aking anak. Napagtanto ko na ang aking pag-alis ay magiging simula ng pangmatagalang sakit para sa batang walang kasalanan sa aming mga maling desisyon. Ang mga sumunod na linggo ay naging parang isang mahabang bangungot para sa aming buong sambahayan habang sinusubukan naming mamuhay sa ilalim ng isang bubong. Lumipat muna ako sa kabilang kwarto upang bigyan ng aking sarili ng espasyo at oras na mag-isip ng malalim at maghilom. Si Samuel naman ay gumagawa ng lahat ng paraan upang bumawi. Maaga siyang umuuwi mula sa trabaho at hindi na umaalis para sa malalayong proyekto. Ngunit ang malamig na katahimikan sa pagitan naming dalawa ay mas matindi pa sa anumang malakas na bagyo na dumaan sa aming probinsya. Isang araw habang ako ay namimili sa isang mall sa Zamboanga City para sa isang maikling business trip, nakita ko sa di kalayuan si Patricia. Ang kanyang presensya ay nagdala ng matinding init sa aking dugo at ang pagnanais na saktan siya ay muling nag-alab sa aking puso. Ngunit bago ko pa man siya lapitan, nakita kong may kasama siyang ibang lalaki na nagngangalang Ronaldo na mukhang bago niyang karelasyon. Doon ko napagtanto na para kay Patricia, ang aking asawa ay isa lamang pansamantalang libangan na madaling palitan at kalimutan anumang oras. Ang katotohanang iyon ay nagdulot sa akin ng mas malalim na pagninilay-nilay tungkol sa kahalagahan ng aking kasal at ng aking binuong pamilya. Kinausap ko ang aking kapitbahay at pinagkakatiwalaang kaibigan na si Teresita, na kilala sa kanyang pagiging relihiyoso at mapagmalasakit sa mga may suliranin. Sinabi niya sa akin na ang pagpatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili kong kapayapaan at para sa kinabukasan ng aking anak. Ang mga payo ni Teresita ay nag-iwan ng malaking marka sa aking isipan upang dahan-dahang buksan ang aking puso. Sinubukan naming mag-asawa na mag-usap muli ng masinsinan nang walang galit o sumbatan, habang si Timothy ay natutulog ng mahimbing sa kanyang kwarto. Inamin ni Samuel ang kanyang mga kahinaan at ang kawalan ng komunikasyon na naging dahilan ng kanyang paghahanap ng pansamantalang atensyon sa ibang babae. Ang bawat salita niya ay may kalakip na tapat na pagsisisi na aking naramdaman sa bawat hawak niya sa aking mga kamay. Napagtanto ko na ang pagganti sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay ay mas madaling gawin, ngunit ang muling pagtitiwala ang totoong mahirap na hamon. Upang tuluyang makalayo sa mga alaala ng nakaraan, nagpasya kaming pamilya na magbakasyon sa isang tahimik na resort sa tanyag na isla ng Boracay.
Doon, sa ilalim ng init ng araw at sa piling ng maputing buhangin, ay muli naming binuo ang aming mga nasirang pangarap. Nakita ko ang labis na kaligayahan sa mga mata ng aming anak habang kalaro ang kanyang ama sa tabing dagat. Ang tanawing iyon ang nagpatunay sa akin na tama ang aking naging desisyon na manatili at ipaglaban ang aming pagmamahalan. Ngunit hindi naging madali ang proseso ng pagbabalik ng tiwala dahil ang mga multo ng nakaraan ay paminsan-minsang bumabalik sa aking mga panaginip. May mga gabi na nagigising akong umiiyak at nakakaramdam ng matinding takot na baka maulit muli ang pagtataksil ni Samuel sa hinaharap. Sa mga sandaling iyon, palaging nandoon si Samuel upang ako ay yakapin ng mahigpit at ipaalala na hindi niya ako muling iiwan. Ang kanyang mga halik at haplos ay naglalaman ng wild na pagnanasa at pangakong tapat na ako lamang ang kanyang iibigin hanggang sa huli. Ang muling pagkabuhay ng aming romantikong relasyon ay naging mas matindi at mas malalim kumpara noong kami ay bago pa lamang magkasintahan. Ang bawat gabi ay puno ng emosyon at nag-aalab na pagmamahal na tila ba tinutunaw ang lahat ng natitirang sakit sa aming mga puso. Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay marunong dumaan sa apoy upang mas lalong tumibay at maging dalisay ang pagsasama. Ang aming kwarto na dating saksi sa mga luha ay naging silid muli ng aming walang katapusang pagsinta. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pinili kong huwag sabihin sa aking mga magulang sa vegan ang tungkol sa naging kasalanan ni Samuel. Batid ko na ang kanilang galit ay maaaring maging hadlang sa tuluyang pagbabago ng aking asawa at sa kapayapaan ng aming pamilya. Ang sikretong ito ay aking pinangalagaan ng buong ingat, pinili kong dalhin ang sakit upang maprotektahan ang pangalan ng aking asawa. Doon ko napatunayan na ang pagpili sa pamilya ay nangangailangan ng paglagay ng kanilang kapakanan bago ang sarili mong pride. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang matinding unos na dumanas sa aming mag-asawa at marami na ang nagbago sa aming buhay. Lumipat kami ng panirahan sa isang tahimik na subdivision sa lungsod ng General Santos upang tuluyan ng magsimula ng bagong yugto. Si Samuel ay na-promote bilang regional director ng kanilang kumpanya na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magtrabaho malapit lamang sa aming bagong tahanan. Ang aming komunikasyon ay naging mas bukas, mas matatag, at wala nang anumang lihim na itinatago sa bawat isa. Ang aking anak na si Timothy ay lumalaking malusog, masayahin, at napakalapit sa kanyang ama na siyang aking pinakamalayang pangarap noon. Tuwing katapusan ng linggo, nagpupunta kaming pamilya sa mga magagandang pasyalan sa Mindanao upang mag-bonding at lumikha ng mga bagong masasayang alaala. Ang mga ngiti at tawa ng aking anak ang pinakamagandang gantimpala na aking natanggap dahil sa aking pagpili na magpatawad. Kung ako ay umalis noon, tiyak na iba ang naging kapalaran at kinabukasan ng aking minamahal na anak. Isang araw, nakatanggap ako ng balita mula kay Queenie na si Patricia ay nakaranas ng matinding kamalasan sa kanyang buhay pagkatapos ng kanilang relasyon. Iniwan din siya ng kanyang huling kasintahan at nawala ng trabaho dahil sa ilang isyu sa kanilang kumpanya sa Visayas. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot para sa kanya, ngunit wala na ang dating galit o pagnanais na gumanti sa aking puso. Napagtanto ko na ang karma ay may sariling paraan ng pagtutuwid ng mga pagkakamali nang hindi ko kinakailangang magtanim ng sama ng loob. Sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal, nagpasya si Samuel na muli kaming magpalitan ng sumpa ng pag-ibig sa isang simpleng seremonya sa Tagaytay. Kasama namin ang aming mga malalapit na kaibigan at si Ulysses na nakasaksi sa aming muling pagbangon mula sa pagkakalugmok. Sa harap ng altar, habang nakatingin sa mga mata ni Samuel, nakita ko ang isang lalaking tapat at handang mag-alay ng buhay para sa amin. Ang kanyang mga vows ay nagpaiyak sa lahat ng mga bisitang dumalo sa aming espesyal na araw. Ang pagpatawad na aking ibinigay ay hindi nangangahulugan na limot ko na ang lahat ng mga nangyari, kundi pinili ko lamang na hindi na ito maging hadlang.
Ang bawat sugat sa aking puso ay nagsilbing paalala ng aming katatagan at ng lalim ng aming pagmamahal sa isa't isa. Ang aming tahanan ay napuno muli ng init, pag-aaruga, at ng mga wild na yakap ng pagpapasalamat mula kay Samuel tuwing gabi. Natutunan kong ang pag-ibig ay isang patuloy na desisyon na pipiliin mo araw-araw sa kabila ng mga kakulangan. Madalas akong maupo sa aming beranda habang pinapanood ko si Samuel at Timothy na naglalaro ng basketball sa aming bakuran. Ang init ng araw at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng kapayapaan sa aking buong pagkatao na matagal kong hinangad. Nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal dahil binigyan niya ako ng sapat na lakas at talino upang gumawa ng tamang pagpili sa gitna ng galit. Ang aking pamilya ay nananatiling buo, masaya at puno ng pag-asa para sa darating na mga taon. Ang kwentong ito ay aking ibinabahagi hindi upang ipagmalaki ang aking pagtitiis, kundi upang magbigay ng inspirasyon sa mga taong nasa katulad na sitwasyon. Ang pagganti at pag-alis ay madaling desisyon, ngunit ang pag-aayos ng isang nasirang relasyon ang nangangailangan ng tunay na tapang at pagmamahal. Sa huli, ang pagpili ko sa aking pamilya, kahit na ako ay labis na nasaktan, ang pinakamagandang desisyon na aking nagawa sa aking buong buhay. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad, nagtitiwala at nagtatagumpay sa huli. Naway maging aral sa lahat na ang bawat pamilya ay nagkakaroon ng mga bitak, ngunit ang mga bitak na ito ay maaaring punan ng pagmamahal. Ang aking buhay ngayon ay patunay na may magandang bukas pagkatapos ng isang matinding storm sa buhay may asawa. Dito ko natutunan na minsan, ang pinakamahirap na landas ang siyang naghahatid sa atin sa pinakatahimik at pinakamasayang destinasyon. Ako si Rosel, nagpapasalamat dahil pinili ko ang aking pamilya at doon ko natagpuan ang tunay at walang kapantay na kaligayahan. At yan ang kwento ni Rosel, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi mga ka-confess.